Hello guys! Natuloy na, may fresh start, may comeback, at may bagong direction para sa tatlong teams. Pero ang tanong, sino ba talaga ang panalo sa trade na to? At ano ang epekto sa future ng Phoenix, Converge, at Pure Blends? Tara, pag-usapan natin yan. Unahin natin si Evan Nelly, now officially with Phoenix. Kung iisipin, hindi masyadong nag-shine si Nelly sa kanyang rookie year sa Northport, averaging 4.6 points, 1.7 rebounds at 2.5 assists. Pero guys, tandaan, si Nelly, sanay siya sa winning culture. Galing San Beda at Lasal, parehong champion programs. Ang kailangan talaga is opportunity at tamang sistema. At sa Phoenix, mas clear yung role niya. Imagine playing alongside with Tyler Tio, dalawang guards na parehong mabilis, playmakers at may shooting. Parang Splash Brothers yan kung tutuusin or kung sakali. Alam natin na yung Phoenix has been looking for stability sa backcourt. With Nelly, they get a young guard na pwedeng mag-develop into their long-term floor general. Kasi ilang taon na ba si RJ Hasul? And swerte niya rin, may mentor siya doon. So, fresh start ito na pwedeng magbigay ng bagong identity sa team. Now, lipat naman tayo kay Larry Muyang. Ito yung mas interesting story. A comeback from being banned dahil sa MPBL issue. So, indefinite naman yon. So, pwedeng magsabi yung Converge or mag-request na i-activate siya. Standing 6'6", siya ay solid big man na pwedeng magdagdag ng depth sa frontcourt. Hindi siya nagkaroon ng malaking impact sa Phoenix before, pero nung bumalik siya sa Pampanga Giant Lanterns, nakita ulit natin yung potential niya as a post scorer and rebounder. At Converge, ang frontline nila magiging towering. Justin Baltasar, Justin Arana, at ngayon Muyang. Kung mag-gel yung tatlong ito, pwedeng maging isa sa pinakamabigat na frontlines sa buong liga. Add mo pa yung energy na binibigay ng buong squad. Siguradong may sistema kung paano gagamitin yung length at size sa kanilang advantage. Lastly, sa side naman ng Pure Blends, they get Jeyo Ambohot, reunited with Coach Bonnie Tan. So, kung siya pa rin yung magko-coach and ayon naman sa rumors, siya pa rin daw. Alam natin kung gaano ka-importante ang familiarity sa coach-player relationship. Si Ambohot fits perfectly sa modern big, may depensa, may hustle, at kaya mag-contribute sa spacing. Para sa bagong team like Pure Blends, napaka-critical ng ganitong moves kasi it builds foundation right away. Hindi lang basta acquisition. It's about culture building. So, titingnan natin parang win-win scenario naman for all sides. Phoenix get their young guard na matagal na nilang target. Converge, nagpalakas ng frontline and gives Muyang a second chance. And Pure Blends secures a reliable big man na swak sa direction ng franchise. So, yung pinakamalaking panalo dito, siyempre si Larry Muyang kasi from being suspended, ngayon may chance ulit siya to prove himself sa PBA. Ang comeback story na to ay hindi lang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa redemption. And for Phoenix, si Nelly pwedeng maging underrated steal kung ma-maximize nila yung kanyang skill. And para sa Pure Blends, getting Ambohot shows na seryoso silang mag-build ng competitive roster agad. So, bottom line, this trade reminds us na sa PBA, minsan, hindi lang stats ang sukatan, kung hindi fit, timing at opportunity. Pero kayo ba, ano sa tingin nyo? Panalo ba ang Phoenix with Nelly o mas malaki yung impact sa pagbabalik ni Muyang sa Converge? And i-share nyo naman yung thoughts nyo about Ambohot to Pure Blends. And don't forget to like this video, mag-share at mag-subscribe. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.